Tatlo ang aming dahilan kung bakit natin itong binibigyan ng pansin. Sa issue ng stunting, na matigil na po ito at mabigyan ng solusyon, na suportahan ang karagdagang attendance sa ating mga eskwelahan at palakasin ang learning capacity ng ating mga estudyante. Ngayon po, pag-uusapan natin ang estado ng nutrisyon ng ating mga kabataan. Tatlo po ang mahalagang dahilan kung bakit natin binibigyang atensyon ang nutrisyon. Una, ang issue ng stunting. Pangalawa, para mas maengganyo ang mga kabataang pumasok sa ating mga paaralan. At pangatlo, para suportahan ang focus, concentration, and learning capacity ng mga estudyante. Unang-una, mataas pa rin ang issue ng stunting sa Pilipinas. Ayon po sa EDCOM 2 report, ang pinaka nakakabahala na statistic ay ang prevalence ng stunting. Mula 2000 hanggang 2020 o sa loob ng 20 taon, hindi pa rin nabibigyan ng solusyon ang problema ng stunting sa ating mga kabataan. 26.7% of Filipino children under 5 years old are stunted. Ibig sabihin po, isa sa bawat 4 na kabataan ay hindi na matatamo ang kanilang tunay na potensyal. At habang buhay na po nila ang papasanin ang epekto ng undernutrition. Pangalawa, attendance sa ating mga eskwelahan. Ayon po sa DepEd and World Food Program, ang school-based feeding programs ay nakakatulong sa karagdagang enrollment at continued attendance. Ibig sabihin po, pag sinusuportahan natin ang tamang nutrisyon ng mga estudyante, sinisigurado din po natin na mabibigyan sila ng oportunidad na mag-aral. Pangatlo, suporta po sa learning capacity ng mga estudyante sa kanilang pag-focus at pag-concentrate sa mga eskwelahan. Marami pong study na nagpapakita ng halaga ng feeding program pagdating sa concentration ng mga estudyante po natin. Siguro po, naiintindihan naman po natin kapag gutom, talagang mahirap matuto. Kaya para sa ating mga kabataan, dapat po may pagkain para mas kaya nilang matuto. Marami pa pong benepisyo ang ating school-based feeding program tulad ng suporta sa agrikultura na sigurado po kung pag-uusapan ng ating co-chairperson na si Senator Pangilinan. Uulitin ko po, tatlo ang aming dahilan kung bakit natin itong binibigyan ng pansin. Sa issue ng stunting, na matigil na po ito at mabigyan ng solusyon, na suportahan ang karagdagang attendance sa ating mga eskwelahan at palakasin ang learning capacity ng ating mga estudyante. Sa totoo po, matagal na po ang issue na ito, kaya naisulong na rin po ang RA 11037 o Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act na tayo pong naging principal sponsor nung una po nating termino. Ngayon naman po, nagsasama-sama tayo para amendyahan ng batas, palakasin, palawakin, at siguraduhin na ang mga kabataan natin ay may pagkain at may tamang nutrisyon. Sa 7 taong lumipas, ang budget para sa implementasyon ng batas ay hindi po nadagdagan ayon po sa EDCOM. Nais po nating malaman kung bakit yan po ang nasa report ng EDCOM at hindi rin nabigyan ng solusyon yung stunting. Kaya tayo po nagsasama-sama para palakasin yung batas. Baguhin, improve yung batas para mas maraming estudyante ang mabibigyan ng sapat na nutrisyon. At inaasahan ko po na lahat tayo magsasama-sama, magtutulungan at magtatrabaho ngayong umaga para matutukan ang isyong ito. Maraming salamat. We'd like to request Senator Pangilinan for an opening remark. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga sa kanilang lahat. Naway nakapag-almusal na tayong lahat para maganda rin ang ating talakayan tungkol sa ilang panukalang batas na palawigin pa ang school-based feeding programs natin. Kasama po sa pag-uusapan yung ating panukalang libreng almusal bill. Alam natin na nakakabansot, nakakabobo at nakakadepress ang gutom. Gusto nating physically, mentally at emotionally strong and healthy ang lahat ng kalahok sa ating pagdinig para strong din ang ating and healthy ang ating discussions. Sa 4 na panukalang batas na layong bigyan ng mas mabuting nutrisyon ang mga estudyanteng Pilipino, nilatag na natin ang premise. Gutom ang batang Pilipino, di siya nakakabasa, o kung nakakabasa man, di niya naintindihan gaano at pag ganito ng ganito, baka tuluyan ng anurin ang ating mga kabataan na parang substandard na mga flood control projects. Si Dr. Jose Rizal ang nagsabi, kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya dapat
ang pag-asa busog, malusog sa pagkain, sa kaalaman at sa pakikipagkapwa. Kapag binansot at binobo natin sa gutom ang ating kabataan, binansot at binobo na rin natin ang ating kinabukasan. Sa EDCOM 2 report, lumalabas ang maraming kakulangan. Classroom, teacher, textbook, kung ano-ano pa. Ngayong umaga, tututok ang inyong lingkod kasama ang komite sa isa pang kakulangan sa ating mga paaralan, pagkain. Para sa hearing na ito, kumausap ako ng staff ko ng mga public school teachers para alamin ang nangyayari sa existing school-based feeding programs ng DepEd. Isa na rito si Teacher Emily, nagtuturo ng EPP, Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, sa isang elementary school sa municipality ng Ginatilan, Cebu. Sabi niya, nasa bundok ang paaralan, ang mga estudyante naglalakad ng 15 minuto hanggang 1 oras para makarating sa paaralan. Pag tag-ulan, maputik ang daan papunta ng eskwelahan. Madalas walang almusal, madalas wala ring tanghalian. Kaya madalas din nag-aambag ang mga teacher na pagkain para sa mga estudyante. Sa multigrade class ni Teacher M, mga kalahati ng 39 niyang estudyante mula grade 3 to 6 ang may snacks na galing sa division. Pero ang nakaka-avail lang yung mga lumalabas sa nutritional survey na underweight, kulang sa timbang o stunted o wasted. May libreng snacks din ang lahat ng nasa kinder. Kahit dito sa Metro Manila, problema ang gutom. Halos pareho rin ang kwento ni Dr. Elizabeth San Pedro, Master Teacher 2 ng Camp Crame High School, 26 years na sa public school service. 4 na sections ng grade 8, araling panlipunan ang tinuturuan niya. Pero dahil maliit lang silang school na may 600 na estudyante, multitasker din sa dami ng ancillary work na assigned sa kanya. Sabi ni Teacher Liz, dahil targeted sa mga nutritionally deficit lamang ang current na school-based feeding program, may mga magulang na hindi na sinasagot ang survey. Nahihiyang sabihin, gutom sila. Nagutom ang mga anak nila. Mahirap na raw sila, pinagmumuka pa silang mahirap. May diskriminasyon din kasi nakatali doon sa mga naka-enroll sa kasalukuyang programa. Yung mga kadalasang problematic na estudyante, gutom at kapos talaga. Ika nga ni Teacher Liz na member rin ng Discipline Committee. Dahil teenagers na yung mga tinuturuan niya, marami na rin ang nagtatrabaho, nagbabasura, nagtitinda, namamasukan para lang makakain. At pagdating sa classroom, natutulog. Hinahayaan daw niya dahil alam niyang pagod sa trabaho. Binibigyan na lang daw niya ng extra schoolwork at nilalagay sa tinatawag niyang modular program. May mga pagkakataon, kwento ni Teacher Liz, may agawan pa ng pagkain na nangyayari dahil sa gutom. Dahil hindi rin talaga sustainable ang mag-ambag silang mga teacher para pakainin ang kanilang mga estudyante, may mga intervention sila para makakuha ng suporta sa alumni, sa barangay, sa Rotary, etc. Advance silang mag-isip. Sabi nila malaking incentive din sa mag-aaral ang predictable na schedule ng pagkain. Dahil sa karanasan nila, ganadong pumasok ang mga bata kung may pagkain silang aabutan sa eskwelahan. Talagang papasok kasi wala ngang pagkain sa bahay. Minsan nagdadala pa nga ng baunan para kung merong natira, iuuwi. May sharon sila. Kaya kung may sasabatas at may tapat, may papatupad natin agad ang libreng almusal sa lahat ng public school children mula kinder hanggang grade 12. Matutuwa si Teacher M at Teacher Liz. Pero idadagdag ko, 3 ang nabanggit, Senator Bam, na layunin. Address yung stunting, maenganyong pumasok ang mga bata, ano yung learning capacity. Ang pang-apat,
kumita ang ating mga magsasaka at mangingisda. Dahil ang ating panukala hanggang kalahati nung magiging libreng almusal ay bibilhin direkta sa ating mga magsasaka at mangingisda dahil meron namang batas dyan. Ang Sagip Saka Act, wala ng public bidding, direktang bibilhin. 11.78 billion ang halaga ng feeding program ng DepEd. At kung kahit na 30% na lang o 20% ay bibilin direkta sa ating mga magsasaka at mangingisda, malaking bagay. Hindi lamang sila dagdag kita, masustansya pa ang mabibili, ang may papakain sa ating mga anak at sariwa ang kanilang magiging pagkain. So ito ang ating layunin. Tayo ay nagpapasalamat sa committee chairman sa pagkakataong ito. Siyempre ang magiging sentro ng ating katanungan, magkano ba ang magiging kinakailangang dagdag budget na hindi lamang sa mga stunted, kung hindi sa lahat. Base na rin dun sa ililipat yung ilang pondo ng flood control dahil ito'y malulustay lamang, ika nga, at hindi kailangan o kaya ay inaayos pa, ilagay natin sa ganitong klaseng programa. Magandang umaga sa kanila lahat. We are ready to raise a number of questions and listen to the presentations. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Pangilinan. Senator Gatchalian. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Last Monday, nagkaroon ho kami ng pagdinig dito sa Senado tungkol doon sa maanumalyang flood control projects. At doon po sa hearing ng Blue Ribbon last Monday, talagang napatunayan na merong ghost projects na ginagawa sa iba't ibang parte ng ating bansa. At dahil dito, sumang-ayon kami ni Senator Bam, ni Senator Kiko, na wag nang maulit itong mga ghost projects this coming 2026. Kung hindi maayos po ng DPWH yung kanilang sistema at kung hindi makukulong yung mga corrupt na DPWH officials, wag na nating ulitin to sa 2026 sa pamamagitan ng pag-reallocate ng 270 billion sa education. Dahil kung ilalagay lang ho natin yan muli sa 2026, mauulit lang yung ghost projects na ginagawa nitong mga tiwaling kawani ng DPWH. Pero mga kasama, kahit na dumudugo yung aming puso dito sa mga ganitong korupsyon na nangyari, nakita ko naman sa kabilang banda, merong kahit papano light at the end of the tunnel. Yung ating Pangulo, sa kanyang vlog, narinig ko na sumasang-ayon din siya na reallocate itong pondo na ito sa dalawang bagay, no? Education and health, no? Dahil magkakadugtong ho ang education, nutrition, and health. Magkakadugtong ho yan. Sabi nga ni Senator Kiko, kung ang bata ay gutom, hindi maganda ang kanyang kalusugan, hindi siya papasa o magkakaroon siya ng problema pagdating sa edukasyon. So magkakadugtong ho yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating chairman dahil binibigyan ng attention ngayon itong dalawang napakahalagang aspeto ng ating edukasyon, no? Classrooms at nutrition. At kaya nga itong nangyayari ngayon, kahit papano, meron din light at the end of the tunnel sa atin lahat, doon sa mga education champions dahil magagamit na natin ngayon itong pondo sa pagbibigay solusyon sa mahabang problema na nakikita ho natin tungkol sa classrooms, tungkol sa nutrition, at tungkol rin sa health dahil pwede rin ngayon magpatayo tayo ng mas marami pang mga ospital sa liblib na lugar ng ating bansa. So nagpapasalamat po ako. Thank you, Mr. Chairman. Magpapasalamat po ako sa ating chairman dahil dito po sa kanyang pagbibigay pansin sa mga importanteng bagay sa sektor ng edukasyon. Maraming salamat po. Thank you.